Si Kamito Kasehaya, siya ay isang binatilyo, na napadpad sa kagubatan at sa di inaasahang pagkakataon, nakita niya si Claire na naliligo sa isang lawa. Sa dahilang maliit at hindi gaanong matambok ang dibdib ni Claire, inakala ni Cam ito na bata pa ito. Nagalit si Claire nang makitang tinitingnan siya ni Cam ito at ginamit ang kanyang espiritu ng apoy para atakihin ang binata. Habang nagagalit, na-realize ni Claire na nahubaran siya, kaya naman nakita ni Cam ito ang napakagandang katawan nito, kaya agad niyang tinakluban ang kanyang sarili. Sa pagtatangkang takluban ang kanyang sarili, hindi sinasadyang tinamaan ni Claire ang isang puno gamit ang kanyang latigo, na muntik nang bumagsak sa kanya. Sa pagsisikap na mailigtas si Claire, hindi sinasadyang nahawakan ni Cam ito ang kanyang dibdib, na lalo pang nagpalala ng galit ni Claire hanggang sa mawalan si Cam ito ng malay. Pagmulat ni Cam ito, natagpuan niya ang sarili na may latigo ni Claire sa kanyang leeg. Sa kanyang pagmamasid, napansin niyang estudyante si Claire sa Holy Girl School na Orishia. At lalo siyang nagulat nang malaman na may liham siya mula sa punong guro ng paaralang iyon, na nag-aanyaya sa lalaki na mag-aral sa Orishia. Hindi maiwasan ni Claire na magtaka sa principal kung bakit inimbitahan niya si Cam ito. Gayunpaman, pinili niyang palayain si Cam ito mula sa pagkakapulupot ng kanyang latigo. Umalis si Claire at naghanap ng tahimik na lugar sa kagubatan upang kumalma bago subukang makipag-spirit contract. Ang espiritong ito ay walang iba kundi ang maalamat na espada, ang Demon Slayer, na sinasabing hindi pa nakukuha ni Numan. Si Claire ay determinadong makuha ang kapangyarihan ng espada. Nagdesisyon si Cam ito na samahan si Claire dahil nais niya ng gabay patungo sa paaralan. Sila ay dumating sa templo kung saan sinasabing naninirahan ang espiritu ng Slayer. Matapos buksan ang templo, sila ay nakaharap sa isang espada na nakabaon. Sinubukan ni Claire na makipagkontrata sa espada, at sa simula ay nagtagumpay siya. Subalit, agad nilang napagtanto na ang tunay na espada ay biglang lumabas mula sa itaas at inatake silang dalawa. Sa hindi inaasahang pangyayari, tinawag ni Claire ang kanyang kasamahang pusa upang depensahan sila, ngunit nauwi ito sa kabiguan. Ang kanyang pusa ay nasugatan at siya mismo ay muntik ng maseksak sa likod. Hindi kayang panoorin ni Cam ito ang nangyayari kaya't kumilos siya agad, at sa pamamagitan ng tapang at determinasyon, matagumpay siyang nakapag-spirit contract sa espada at napasa kanya ito. Gayunpaman, agad siyang nawalan ng malay nang magbalik siya sa kanyang kamalayan, nakita niya ang isang misteryosong marka sa kanyang braso. Samantalang si Claire ay nagagalit at naguguluhan sa kakayahan ni Cam ito na makagawa ng isang kontrata sa espiritu, isang kakayahang karaniwan lamang sa mga babae. Nagtataka si Claire kung si Cam ito ba ay ang hari ng mga demonyo o isang babae na nagkukunwaring lalaki. Nagpatuloy ang eksena patungo sa pagdating ni Cam ito sa paaralang Orishia, sa gabay ni Claire. Bagamat sinubukan ni Claire na panatilihin siya sa kanyang tabi, nakatakas si Cam ito at pumasok sa gusali ng paaralan. Ang kanyang biglaang paglabas ay ikinagulat ng mga estudyante. Sa tanggapan ng punong guro, narinig ni Cam ito ang isang usapan kung dapat bang tanggapin ang isang lalaking estudyante. Naramdaman ng tao sa loob ang presensya ni Cam ito at agad binuksan ang pinto. Sa kanyang pagkagulat, isang batang babae na si Alice, ang pinuno ng mga knights, ay halos atakihin si Cam ito ngunit pinigilan siya ni Miss Greyworth, ang punong guro ng Orishia. Nagtanong si Cam ito kay Miss Greyworth tungkol sa isang espiritu na si Raistia. Ngunit pinaalala ng prinsipal ang tungkol sa napagkasunduang sulat. Samantalang si Claire, naghahangad na maging mas malakas ay biglang nakasalubong si Cam ito. Pinilit niya ito na maging servant niya sa kondisyon na papayagan siyang halikan siya. Pumayag si Claire ngunit agad nagbago ang isip ng mangyayari na ito. Nang magkita sila ng kanilang guro sa unang araw na si Miss Freya, ipinakilala niya si Cam ito sa kanilang klase. Namangha ang mga estudyante sa pagkakaroon ng isang lalaking estudyante. Tinukoy ni Claire sa harap ng kanyang mga kaklase na si Cam ito ay kanyang alipin, na nagdulot ng labanan sa atensyon ni Cam ito sa pagitan niya at ng isa pang babae na si Rinslet. Sa gitna ng gulo, nadapa si Rinslet at nabangga si Cam ito, na nagresulta sa pagtawag sa kanya na pervert ng kanyang mga kaklase. Lumipat ang eksena kung saan nagpapahinga si Cam ito sa kanyang bagong tahanan. Inalala niya ang kanyang nakakapagod na unang araw sa paaralan at pinag-iisipan kung paano siya makakaligtas hanggang sa event ng Blade Dance, kahit wala siyang hangad na sumali. Samantalang si Claire, dala-dala ang pagkain dahil naaawa siya at ayaw niyang magutom si Cam ito. Habang naglalakad, narinig niya ng hindi inaasahan na may spirit contract ceremony kinabukasan, kung saan ang premyo ay isang pagkakataon na makagawa ng kontrata sa isang military spirit.
Samantala, naiisip niya ang mga sinabi ni Miss Freya tungkol sa kasaysayan ng paaralang Orishiya at sa event na Blade Dance. Mahalaga ang event na ito dahil ang mananalo ay maaaring humiling ng isang kahilingan na matupad. Dahil gutom, nagtungo siya sa kantina upang bumili ng pagkain ngunit hindi siya bumili sa cafeteria dahil ito ay mahal. Hindi nagtagal, dumating si Rinslet at ang kanyang katulong at dinalhan si Cam ito ng pagkain. Subalit, ang pagdating ni Rinslet ay may layunin, inaalok siya na maging alipin niya. Tinanggihan ni Cam ito ang kanyang alok at iminungkahi na maging magkaibigan na lamang. Sa eksaktong oras na iyon, dumating si Claire sa bahay ni Cam ito. Mukhang inis si Claire nang makita si Rinslet na sinusubukang lumapit kay Cam ito. Nagkaroon ng matinding laban sa pagitan ni Claire at Rinslet. Tinawag nila ang kanilang mga espiritu at nagsimulang maglaban. Ang espiritu ni Claire, si Scarlet, ay nagdulot ng sunog sa bahay ni Cam ito. Nakita ito ni Rinslet at ginamit ang kanyang teknik upang patayin ang apoy, ngunit bukod sa pagpatay sa apoy, nawasak din ang bahay. Biglang dumating si Ellis at ang kanyang mga kaibigan at pinagalitan sina Claire at Rinslet dahil sa gulo. Ipinaliwanag nila kung bakit sila inilagay sa isang klase ng mga pasaway. Hindi lang iyon, ininsulto pa sila ni Ellis, sinasabi na si Claire ay kapatid ng isang traidor at ang pamilya ni Rinslet ay walang karangalan. Dahil dito, nagalit sina Claire at Rinslet at hinamon si Ellis sa isang laban. Pumayag si Ellis, ngunit iminungkahi niya ang isang laban na 3 laban sa 3, na nagpilit kay Cam ito na sumali sa laban-laban kay Ellis. Dinala ni Claire si Cam ito sa kanyang kwarto dahil wala na siyang matutuluyan at titira muna siya sa kanya. Makalat ang kwarto, nagdesisyon siyang ayusin ito kasama ang pusa ni Claire at aksidenteng nahawakan ang panty ni Claire. Sa gulat, itinago ni Cam ito sa kanyang pantalon. Tinanong niya si Claire kung bakit nais nitong maging malakas. Sinabi ni Claire na determinado siyang manalo sa Blade Dance. Pagkatapos nito, pinakiusapan siya ni Claire na maghanda ng pagkain habang siya ay naliligo. Habang nasa banyo, naabala si Claire ng isang biglang lumitaw na espiritu ng tubig. Nang marinig ang hiyaw ni Claire, agad tumulong si Cam ito. Matapos mapalayas ang espiritu ng tubig, natuklasan ni Claire na hawak ni Cam ito ang kanyang panty at agad siyang pinagalitan nito. Pagkatapos kumain, tinanong si Claire ni Cam ito kung bakit niya kailangang makahanap ng malakas na espiritu. Sinabi ni Claire na nais niyang makita ang kanyang kapatid na si Rubia Elston na kilala bilang ang noble na nagpasimula ng sunog sa isang lugar. Kaya nais niyang malaman ang katotohanan at tanungin ng direkta si Rubia. Pumunta sila sa lugar na Astral Zero upang labanan si Ellis at nakita nila si Rinslet na nandoon na. Dumating din si Ellis at ang kanyang mga kaibigan, nagsimula na ang laban. Bagamat kamakailan lamang ni-release ni Cam ito ang kanyang espiritu matapos ang 3 taon, ang lumitaw ay isang maliit na espada. Naging matindi ang laban, ngunit tinalo ng koponan ni Cam ito ang 2 kaibigan ni Alice. Nalalapit na si Cam ito kay Ellis na agad namang ginamit ang kanyang pinakamalakas na teknik pero nawala ang kanyang konsentrasyon dahil pinuri ni Cam ito ang kanyang kagandahan. Hindi nagtagal, isang demon spirit na kilala si Cam ito ang lumabas mula sa kalangitan na ikinagulat ng lahat. Nagtaka si Claire at ang iba pa kung bakit nakapasok ang demon spirit sa Orishiya. Bagaman balak labanan ni Ellis ang demon spirit, pinigilan siya ni Claire at sinabi niyang siya ang makikipaglaban dito. May kumpiyansa si Claire na masusupil niya ito, ngunit pinayuhan siya ni Cam ito na huwag maging padalos-dalos. Subalit, matigas ang ulo ni Claire at nagsimula siyang lumaban na may tulong mula kay Ellis mula sa kalayuan. Ngunit, hindi epektibo ang mga pag-atake ni Claire at napagod siya. Sa huli, tinulungan ni Cam ito si Claire dahil napagtanto niya na kunwari lang itong malakas. Habang malapit na matalo si Claire ng demon spirit, inialay ni Scarlet ang sarili upang tumulong. Dahil dito, malungkot na umiyak si Claire dahil sa pagkamatay ng kanyang minamahal na espiritu. Sa parehong oras, sinubukan ulit ni Cam ito na bunutin ang kanyang espada ngunit hindi niya magawa. Gayunpaman, hindi siya sumuko at patuloy na sinubukan hanggang sa wakas ay nabunot niya ang kanyang espada na Demon Slayer at agad pinatay ang demon spirit sa isang atake lamang. Nagsisisi si Claire dahil hindi siya nakinig kay Cam ito. Pagkatapos biglang nawala ng malay si Cam ito dahil sa sobra niyang paggamit ng spiritual na enerhiya. Nagkaroon siya ng panaginip noong siya'y alagad pa ng Demon King. Binigyan siya ng kapangyarihan ng isang babaeng si Rizia. Nang magising siya, napagtanto niya na siya ay nasa kwarto ni Rinslet. Nagulat si Cam ito dahil may babaeng walang damit sa ilalim ng kanyang kumot. Ito ay si EST na espiritu ng kanyang espada, ngunit hindi pa niya ito alam. Hindi nagtagal ay pumasok si Rinslet sa kwarto, pinagtago niya si EST sa ilalim ng kumot.
Nagpasalamat si Kamito kay Rinslet sa pag-aalaga sa kanya. Nagmukhang mahiyain si Rinslet at agad siyang pinaalis dahil bawal ang mga lalaki sa dormitoryo ng kababaihan. Sinabi ni Kamito na gusto niyang magpalit muna ng damit, ngunit napansin ni Rinslet at ng kanyang kasambahay ang kakaibang kilos sa ilalim ng kumot. Dala ng kuryosidad, tinanggal ni Rinslet ang kumot ni Kamito at siya ay nagulat sa nakitang hubad na babae na niyayakap si Kamito. Sinubukan niyang ipaliwanag upang hindi magkaroon ng pagkakamali, ngunit si Rinslet ay nainis at agad niyang ipinakita ang kanyang espiritu. Subalit, napigilan ni EST ang espiritu ni Rinslet, na nagpaalam kay Kamito na si EST ang kanyang spirit contract. Samantalang, mukhang malungkot si Claire, gayunpaman, hindi pa rin siya sumusuko, lalo na ngayon na may pagkakataon na makipagkontrata sa isang military spirit. Plano niyang sumali sa event at manalo. Pagkatapos, pumunta si Kamito at EST sa kwarto ni Rinslet kung saan ipinaliwanag ni EST ang kanyang dahilan sa pagpili kay Kamito bilang kanyang amo. Sinabi niya na May 30th katao siyang tinanggihan at siya ay interesado kay Kamito dahil sa pakiramdam niya ay kamukha niya ito. Lumabas siya dahil siya ay naboring na sa pagiging espada. Samantalang, ang ibang mga estudyante ay inisip na si Kamito ay isang babaero dahil sa pagdala niya ng isa pang babae. Hindi naglaon ay dumating si Ellis at pinagalitan siya dahil sa pagdala kay EST. Nag-aalala si Kamito kay Claire, tiningnan niya ang kanyang kwarto ngunit wala ito. Sinabi ni Ellis ang tungkol sa event ng military spirit contract na gaganapin sa lungsod ngayong hapon, ngunit kailangan nilang gawin ang blade dance upang makuha ang military spirit. Nang marinig ito, naisip ni Kamito na baka pumunta si Claire sa event. Sa huli, nagpasya siyang pumunta roon dahil alam niyang wala itong lakas mula sa espiritu. Samantalang, nakatagpo ni Claire ang isang tao na nag-alok sa kanya ng kapangyarihan upang maibalik ang espiritu ng kanyang namatay na pusa. Sa pagdinig ng alok, tinanggap niya ito agad nang hindi alam na ang kapangyarihan ay mula sa demonyo. Lumantad na ang taong nag-alok ay si Race Daya. Ilang sandali lang, si Kamito ay patungo na sa arena habang si Claire ay nakipaglaban na sa ibang kalahok para sa premyo ng military spirit. Sa labang iyon, siya ay nagmukhang mahina dahil walang tulong mula sa kanyang espiritu. Siya ay naging paksa ng chismis at tinawag na kapatid ng Tridor. Sa kawalan ng pag-asa, bigla niyang kinuha ang kapangyarihan na binigay sa kanya ni Race. Lumabas ang espiritu ng pusa ni Claire kasama ng isang itim na aura. Ang kanyang mga kapangyarihan ay nagpabaliw sa ibang espiritu at agad na tumakbo palabas ang mga manonood. Ang espiritu na kanyang pinakawalan ay isang galit na uri ng espiritu. Si Kamito, nakakarating lang, ay agad na lumaban sa nagngangalit na espiritu na sumapi sa pusa ni Claire. Tinangka niyang gisingin si Claire na hanggang ngayon ay naghahangad ng kapangyarihan. Hindi niya matanggap ang patuloy na pangaalipusta at pakiramdam niya na iniwan dahil siya ay palaging itinataboy. Dahil sa nalaman, sinabi ni Kamito na lagi siyang nandyan para sa kanya. Siya ay handang maging spirit contract para kay Claire. Sinabi pa niya na buhay pa si Scarlet at ang espiritu nito ay nag-evolve. Pagkatapos malaman ito, agad niyang binasag ang marka sa kanyang kamay habang si Kamito ay inatake ang tatak sa noo ng espiritu ng pusa ni Claire, hanggang sa wakas, napagtagumpayan nila ang nagngangalit na espiritu. Si Kamito ay nagtanong kung saan nakuha ni Claire ang kapangyarihan. Hindi nagtagal, dumating si Rizhia upang gulatin siya. Hindi niya maisip na si Rizhia ang nagbigay kay Claire ng lahat ng kapangyarihan at naging sanhi ng kaguluhan. Sabi ni Rizhia, ginawa niya lahat ito dahil sa kanyang mga hangarin. Sinubukan itong atakehin siya pero matagumpay niyang inilagan. Sinabi ni Rizhia na hinihintay niya ito sa loob ng 3 taon. Pagkatapos sabihin niyon, umalis siya. Samantalang, ang espiritu na tinalo niya ay naging isang malaking golem na espiritu. Agad siyang hay nila ni Claire palayo doon, ngunit mukhang iniisip pa rin niya si Rizhia. Hiniling ni Claire ang paliwanag tungkol kay Rizhia at lumabas na siya ay spirit contract ni Kamito. Dahil dito, siya ay nagkasala, ngunit pinayuhan siya ni Claire na bumawi at muli siyang maging buo dahil ang malaking golem na espiritu ay papunta sa lungsod at sila lang ang makakapigil dito. Mukhang nababahala pa rin si Kamito kaya hinalikan siya ni Claire. Dahil dito, muli siyang nakapag-focus, agad silang sumugod sa malaking golem na espiritu. Sabi ni Claire, konti lang ang kanyang kapangyarihan kaya si Kamito ang dapat lumaban sa malaking golem na espiritu. Sinabi ni Kamito na ipapakita niya ang pinakamahusay na sayaw ng espada tulad ni Ren Ashbel. Sinimulan niya ang kanyang atake sa pamamagitan ng pagtusok sa mata ng malaking golem na espiritu. Samantalang, sinubukan ni Claire pigilan ang kamay ng golem na espiritu upang magawa niya ang kanyang ultimate attack at matagumpay na matalo ang malaking golem na espiritu. Pagkatapos nito,
muli siyang nawalan ng malay habang si Claire ay namangha sa kanyang sayaw ng espada na kapareho ni Ren Ashbel. Bumalik si Cam ito sa dorm at muli, si EST ay nasa kanyang kumot. Agad naging magulo ang atmosfera nang makita siya ni Claire na kasama si EST. Lalo pa at nandoon rin sina Rinslet at Alice, sila ay nagagalit sa kilos ni Cam ito na itinuturing nilang bastos kahit na sila ay nagkamali lang sa pag-unawa. Samantalang, may isang babae na nagngangalang Fauna na papasok sa paaralan ng Orishia. Lumipat ang eksena sa nakaraan at ipinakita si Fauna na nakikipaglaban sa isang malaking espiritu. Hindi nagtagal matapos dumating si Cam ito sa lugar at tinulungan niya ito, madali niyang natalo ang malaking espiritu gamit ang kanyang espada. Napansin ng isang tao ang espada ni Cam ito at na-realize na ito ay katulad kay Ren Ashbel, ang alamat na Blade Dancer. Hiniling ni Cam ito na panatilihing lihim ang kanyang pagkakakilanlan at pumayag naman ito. Pagkatapos, dinala niya ito palabas ng Astral Zero Woods. Doon, ipinaliwanag ni Cam ito ang kanyang dahilan sa pagsali sa Blade Dance event. Bago sila maghiwalay, hinikayat siya ni Fauna na magkakilala at nangakong magkikita silang muli. Sa ibang banda, pagkatapos magpagamot ng isang linggo, si Cam ito ay nagulat sa pagdating ni EST na nagseselos matapos makitang hinalikan niya si Claire. Naabutan sila ni Claire na kakatapos lang maligo at pinagalitan si Cam ito. Sumunod, makikita si Cam ito at ang kanyang mga kaklase na nagsasanay. Ayon kay Miss Freya, dapat ay 5 ang miyembro ng isang koponan, ngunit 2 lamang sila ni Claire. Sa tanghalian, tila galit pa rin si Claire sa kanilang pagkatalo. Dumating si Rinslet at sumama kina Cam ito at Claire. May daladala siyang balita tungkol sa isang bagong estudyante. Sinubukan ng katulong ni Rinslet na kumbinsihin si Cam ito na sumali sa koponan ni Rinslet. Sa huli, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sina Claire at Rinslet patungkol sa pagkakaroon ng bagong kasapi sa kanilang koponan. Dumating si Ellis upang sila'y paghiwalayin at sa hindi inaasahang pagkakataon, iminungkahi ni Ellis si Cam ito na sumali sa kanyang koponan. Ngunit pinigilan siya ni Claire at hindi pinayagan si Cam ito. Napagtanto ni Cam ito na mas kailangan siya ni Claire kaya't tinanggihan niya ang alok ni Ellis. Bago umalis, sinabi ni Ellis kay Cam ito na kailangan siyang makipagkita kay Miss Greyworth. Sa ibang lugar, may nakasalubong si Rishian na tila kakilakilabot. Samantalang si Cam ito ay nagpunta upang makita si Miss Greyworth na siyang nagpakilala sa bagong estudyante na walang iba kundi si Fauna. Hindi maalala ni Cam ito kung sino si Fauna at napansin ito ni Fauna ngunit nag-atubili siyang ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Ipinaliwanag ni Miss Greyworth na ang dahilan ng pagdating ni Fauna sa kanilang paaralan ay para sa isang mahalagang misyon. Kaya't inatasan ni Miss Greyworth si Cam ito at ang kanyang koponan na protektahan si Fauna. Ang lalaking nakasalubong ni Rishia ay sina Jeyo at Zaki na nagplano pumasok sa isang quarry. Sinabi ni Zaki na may hadlang siyang nararanasan papasok sa lugar dahil sa isang selyo. Samantalang si Cam ito ay nalaman lamang niya na si Fauna pala ay isang prinsesa kaya't agad siyang lumuhad sa harap niya. Ngunit sinabi ni Fauna na tumayo siya at ipinaliwanag na hindi na niya kinikilala ang kanyang titulo bilang prinsesa dahil ang kanyang pinanggalingan ay nasunog ni Rubia. Bagamat si Fauna ay nominado bilang susunod na pinuno, tinanggihan niya ito. Sinabi ni Miss Greyworth na may misyon si Fauna sa antas na S. Kaya hiningi ni Miss Greyworth kay Cam ito na suriin ang quarry dahil may ulat na madalas ang lindol doon na walang malinaw na pinanggagalingan. Nang makaalis si Cam ito at Fauna mula sa kwarto ng punong guro, lumantad na plano pala ni Miss Greyworth na pumasok si Fauna sa Orishia. Habang naglalakad kasama si Cam ito, inamin ni Fauna na sinadya niyang piliin si Cam ito bilang kanyang kasama at tinawag siyang Ashbel, ngunit tila hindi pa ito naaalala ni Cam ito. Hindi kalayuan sa kanila, tila may mga estudyanteng nachismis dahil napansin nila na malapit na naman si Cam ito sa isang babaeng estudyante dahil sa kanilang mga bulong. Nagpakita ng malambing si Fauna at sadyang niyakap si Cam ito. Sa parehong oras, dumating si Claire at nagselos sa kanila. Dinala ni Cam ito si Fauna sa magulong kwarto ni Claire. Doon, sinubukan ni Fauna na utusan si Cam ito sa pamamagitan ng pagbabanta na ikakalat ang sekreto na si Cam ito ay si Ren Ashbel. Hindi makatanggi si Cam ito, tinanong ni Fauna ang tungkol sa relasyon ni na Cam ito at Claire. Sinabi ni Claire na si Cam ito ay kanyang spirit contract. Sa pagkarinig nito, nalaman ni Fauna na sigurado na naghalikan na sina Claire at Cam ito. Dahil sa selos, hinamon agad ni Fauna si Claire sa isang duel sa pagluluto. Nagumpisa sila sa pagluluto at pagkatapos ay nag-serve si Claire ng kanyang pagkain na tila sunog at hindi kaaya-aya. Sumunod ay ang pagkain ni Fauna na masarap, ngunit nang tikman ni Claire ang pagkain ni Fauna, bigla siyang nawalan ng malay. Nagpalit ang eksena at makikita si Cam ito sa banyo. Bigla ang pumasok si Fauna at inalok si Cam ito na maligo kasama siya.
Subalit, ginising ni Claire sila at sa halip, siya ang sumama maligo. Naiinggit na naman si Fauna nang makita niya ang tatak ni Claire. Bigla ang dumating si EST upang ipaalam sa kanila na may panganib sa paaralan. Ipinakita na tinalo ng mga knights si Jeyo, na nagnakaw ng kanyang nais. Muntik nang mamatay si Ellis sa laban, ngunit sakto, dumating sina Cam Ito at Claire upang tulungan siya. Nakatakas si Jeyo kaya't hinabol ito ni Cam Ito at Claire. Sa gubat, nasorpresa sila ni Jeyo at nagkaroon ng laban. Ang dami ng espirito na kontrolado ni Jeyo kaya't naging malakas siya. Nalaglag si Claire at iniwan si Cam Ito, napilitang sumali si Fauna sa laban pero natalo rin. Bago pa siya masaktan, iniligtas siya ni Cam Ito pero nasugatan si Cam Ito. Pinili ni Jeyo na tumigil at umalis habang nawalan ng malay si Fauna. Sa panaginip, naalala ni Fauna ang kanyang pagkakatalo kay Rubia Elston. May kasunduan siyang espirito sa anyo ng robot pero tinalo ito ni Rubia. Nang magising si Fauna, pumasok si Cam Ito sa kwarto niya para magtanong ng isang lihim, ngunit dumating si Claire. Kaya agad kinuha ni Cam Ito si Fauna. Sa kabilang banda, si Rinslet, nakakakain lang sa cafeteria. Nakita si Cam Ito na kasama si Fauna. Nagselos siya pero napigilan nang makita si Claire na mag-isa at tila balisa. Pinayuhan ni Rinslet si Claire tungkol sa kanyang mga alalahanin. Habang naglalakad sa gubat si Cam Ito at Fauna, tinanong muli ni Cam Ito si Fauna tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Binigyan siya ni Fauna ng clue at naalala niya ito. Mukhang nabigo si Fiona dahil hindi siya nakita ni Cam Ito noong oras na iyon. Ang kahulugan ni Cam Ito kay Fauna ay malaki dahil siya ang kanyang unang pag-ibig. Sa ibang banda, sinabi ni Rinslet kay Claire ang gagawin, at ipinasok siya sa team ni Claire pansamantala. Matapos tanggapin ni Claire ang mga kondisyon, ipinaliwanag ni Rinslet kung paano matutulungan si Claire. Bumalik ang eksena kay Fauna at Cam Ito kung saan humingi ng paumanhin si Fauna kay Cam Ito dahil ginamit siya. Ang kanyang layunin ay upang manalo sa Blade Dance event upang maisakatuparan niya ang kanyang pangarap na maging prinsesa muli. Hindi naglaon, nahuli ni Ellis at ng kanyang mga kaibigan si Cam Ito at Fauna, ngunit sinadyang maging malambing si Fauna kahit pinagsabihan siya ni Ellis. Layunin ni Ellis at ng kanyang mga kaibigan na habulin si Jeyo sa quarry. Ginagawa niya ito para sa paghihiganti dahil nadungisan ang pangalan ng mga knight sa pagkatalo kay Jeyo. Inaalok ni Cam Ito si Ellis ng tulong dahil pareho ang kanilang layunin. Samantalang, mukhang hindi mapakali si Claire habang susubok sa paraan na sinabi sa kanya ni Rinslet. Ngunit nang gustuhin niyang subukan itong muli, pumasok si Cam Ito sa kwarto kaya naging kakaiba ang atmosfera. Sa kalaunan, nagdesisyon siyang isara ang pinto at umalis. Kinabukasan, handa na si Cam Ito sa kanyang misyon ngunit nagulat siya nang makita si Rinslet na sumama. Ipinaliwanag ni Claire na maaring makatulong si Rinslet sa kanila at tinukso pa siya nito. Hindi naglaon, dumating si Fauna ngunit mukhang hindi niya makontrol ang kanyang kabayo. Nagulat din si Cam Ito na hindi marunong sumakay sa kabayo si Fauna kahit isa siyang prinsesa. Nagpalit ang eksena at dumating ang team ni Cam Ito sa quarry. Sa gabi, nagdesisyon silang tukuyin ang lugar at natuklasan ang isang templo. Hindi nagtagal, narinig nila ang tunog ng labanan mula kay Ellis at sa kanyang team na nakikipaglaban kay Jeyo. Lumalabas na maraming beses nang natalo si Ellis at ang kanyang mga kaibigan. Hindi siya makalaban pabalik dahil mabilis na pinipigilan lahat ng kanyang mga atake ni Jeyo. Nang handa na si Jeyo na tapusin si Ellis, dumating si Cam Ito at ang iba upang pigilan si Jeyo. Dito nagsimula ang tunay na labanan, sumalakay si Cam Ito kay Jeyo at sila ay nagsagawa ng matinding laban gamit ang kanilang mga espada. Tinanong ni Cam Ito si Jeyo sa kanyang tunay na layunin. Sumagot si Jeyo na nais niyang talunin si Cam Ito upang malaman kung sino ang tunay na Demon King. Mukhang walang pakialam si Cam Ito sa sagot ni Jeyo at winasak niya ang ilan sa mga espada ni Jeyo. Gayunpaman, marami ang mga espiritu na hawak ni Jeyo kaya't natalo si Claire dahil hindi niya kayang labanan ang kapangyarihan ni Jeyo. Sinubukan din ni Rinslet na atakihin si Jeyo, ngunit madali niyang naiwasan ang atake at ibinalik ito kay Rinslet. Patuloy na lumalaban si Cam Ito ngunit unti-unti nang lumiliit ang kanyang espada dahil sa pagkawala ng maraming kapangyarihan ng espiritu. Nakita ito ni Jeyo at sinabing si Cam Ito ay hindi na katulad ng dati. Napagtanto ni Jeyo na may pagkakataon siya at maghanda upang tirahin sina Fauna at Ellis. Hindi na nahimik si Cam Ito at sinubukang labanan ang atake ni Jeyo pero itinulak siya pabalik. Tinalo sila at balak kunin sila lahat ni Jeyo, gayunpaman, nakatayo pa rin si Fauna at agad siyang tumira ng Bloodstone na kanyang itinatago. Ang kanyang atake ay nagpilit kay Jeyo na umurong. Pagkatapos ng labanan, nalaman nila na walang spirit contract si Fauna at ang kanyang tanging kapangyarihan ay mula sa Bloodstone.
Dahil dito, tinanggihan ni Fauna ang pagiging tagapagmana ng hari. Pinasok niya ang Orishiya dahil sa kapangyarihan ng Bloodstone. Ginamit din ito ni Fauna upang makasali sa team ni Cam ito dahil nais niyang sumali sa Blade Dance event at manalo. Sinabi ni Claire na puno ng hindi kahanga-hangang tao ang team ni Cam ito, ngunit sa palagay ni Fauna, tanging team lamang ni Cam ito ang tatanggap sa kanya. Itinuloy nila ang misyon, ngunit hindi na makakapagpatuloy sina Ellis at Rinslet dahil sa malubhang pinsala. Kailangan agad esil ang lugar bilang utos ni Miss Greyworth. Samantalang, nadismaya si Jeyo dahil sa kanyang kabiguan na talunin si Cam ito. Andoon si Race Daya at sinabihan si Jeyo na ang tunay na Demon King ay si Cam ito. Ngunit tinanggihan ito ni Jeyo at nanindigan siyang siya ang tunay na tagapagmana ng Demon King. Hindi nagtagal, naabot na ni Cam ito at ng iba pa ang kanilang destinasyon. Sa palagay ni Cam ito, hindi si Jeyo ang Demon King, tumugon din si EST sa mga sinabi ni Cam ito na siya ang tunay na Demon King. Biglang lumitaw si Jeyo sa harap ni Cam ito kaya sila muli ay nasangkot sa labanan. Sa simula, mukhang mas matibay si Cam ito pero nalantad ang kanyang espada sa laso ni Jeyo kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Jeyo na tusukin siya. Nang mapaligiran, sinubukan ni Cam ito na patuloy na makipag-usap kay Jeyo upang makabili ng oras. Sa wakas, dumating si Claire upang tulungan si Cam ito. Handa na rin si Fauna na simulan ang kanyang spirit dance. Nang magsimula siyang sumayaw, unti-unti nang lumalabas ang mga espiritu mula sa katawan ni Jeyo. Hindi ordinaryo ang kanyang katawan dahil ito ay parang sisidlan para sa mga espiritu upang siya ay magkaroon ng mas malakas na kapangyarihan. Pagkatapos ay lumapit si Race Daya at sinabi niyang nais niyang gisingin ang tunay na kapangyarihan ni Cam ito. Bagamat hindi sumusuko si Jeyo, wala siyang pakialam kung sino ang tunay na Demon King. Hiling ni Jeyo ang tulong ni Rizhia, at handa itong ipahiram ang kanyang espada sa kanya. Ginawa ito ni Rizhia upang gisingin ang tunay na kapangyarihan ni Cam ito. Sinundan ni Jeyo si Fauna, ngunit napigilan ni Cam ito ang atake ni Jeyo. Naramdaman ni Fauna ang pagkakasala dahil palaging pinoprotektahan siya ni Cam ito. Sinubukan niyang kunin ang kanyang spirit contract na isang malaking robot. Nagtagumpay siya sa pagkuha ng kanyang spirit contract at pinagsanib nilang lakasan upang talunin si Jeyo. Bumalik ang eksena kay Cam ito na gising na sa kanyang kwarto. Pag-alis ng kumot, nakita niya si EST sa ilalim nito. Sinabi ni EST na kailangan niyang malapit kay Cam ito upang makuha ang kanyang espiritu. Sa parehong oras, kakatapos lamang maligo ni Claire at nasilayan silang dalawa. Nagselos siya at agad sinuntok si Cam ito, lumipat ang eksena sa nakaraan at ipinapakita ang 13 taong gulang na si Ellis na nanonood ng Blade Dance game. Ang laban ay sa pagitan ng kapatid ni Ellis na madaling natalo ni Ren Ashbel na kaparehong edad kay Ellis. Pagkatapos mapanood ang laro, naging interesado si Ellis kay Ren Ashbel. Sa susunod na eksena, bagong gising si Cam ito at bigla niyang narinig ang mga boses ni na Claire at Fauna sa kusina. Pareho silang gumagawa ng tsokolate dahil kinabukasan ay Valentine's Day. Tinanong sila ni Cam ito kung para kanino ang tsokolate dahil puro babae ang nasa akademya, ngunit hindi sila sumagot. Sa kabilang banda, nakipag-usap si Miss Freya kay Miss Greyworth tungkol sa team ni Cam ito na hindi pa kompleto. Curious si Miss Freya tungkol sa tunay na pagkatao ni Cam ito, ngunit hindi dinidetalye ni Miss Greyworth at sinabing babalik sa paaralan ang kanyang kapatid na si Alice para sa Blade Dance event. Binanggit din ni Miss Freya na maraming ilegal na mga ngalakal ang nagbebenta ng spirit seals sa gitna ng lungsod dahil sa nalalapit na Blade Dance event. Samantalang si Cam ito ay sumali sa isang spar upang itaas ang kanyang ranggo. Muling nagkompetensya sina Cam ito at Claire laban sa parehong kalaban kaya madali nilang natalo ito. Gayunpaman, hinamon din sila ng espiritu ng tubig, ngunit natalo ito ni Fauna. Umabot sila sa ikatlong pwesto at iniwan ang laban-laban sa team ni Ellis na nasa ikalawang pwesto habang ang unang ranggo ay ang kapatid ni Ellis. Matapos ang laban, inimbitahan ni Fauna si Cam ito at ang iba upang ipagdiwang ang kanilang panalo bilang team. Sa parehong oras, dumating si Rinslet at pinaalis ang mga estudyante. Inimbitahan niya si Cam ito at ang iba pa na kumain. Sa una, tumanggi sila ngunit pinakiusapan sila ni Rinslet kaya sumama sila. Subalit bago kumain, kinailangan muna ni Cam ito na dumalo sa karagdagan na klase. Bumago ang eksena kay Ellis na dumedalo rin sa klase at tila nagmememorya. Lumapit si Cam ito sa kanya pero bigla itong kumuha ng kanyang espada. Humingi siya ng paumanhin at ipinaliwanag ni Cam ito ang ilang mahalagang detalye mula sa klase. Nagpasalamat si Ellis at naisipan niyang hilingin kay Cam ito na turuan siya muli. Plano ni Cam ito na turuan si Ellis ngayong araw ngunit mayroon siyang ibang gagawin kaya iminungkahi niya na sa alas 5 ng hapon na lang.
Pumayag si Ellis at sinabi niya kay Cam ito tungkol sa pagbebenta ng ilegal na spirit seals sa lungsod. Matapos ang klase, mukhang patungo na sila Cam ito at ang iba sa restaurant. Napansin ni Cam ito si Claire na tila na humaling sa isang kwintas na nakadisplay sa isang tindahan ng alahas. Nang lapitan ito ni Cam ito, tila nahiya si Claire at biglang umalis. Mukhang nalito si Cam ito sa kanyang asal ngunit sinabi ni Rinslet na kaarawan bukas ni Claire. Pagdating sa restaurant, hiniling ni EST kay Cam ito na siya ang mag-order ng pagkain. Sa kabila nito, ang waitress ay isang espiya at sinusubaybayan ang grupo ni Cam ito. Sa paglipas ng oras, nagkita sina Cam ito at Ellis para mag-aral. Nais ni Cam ito na dalhin si Ellis sa aklatan ngunit hiling ni Ellis na sa kanyang kwarto na lang. Wala siyang magawa kundi sumama. Pagdating sa kwarto, napansin ni Cam ito ang kaayusan nito. Nagbihis si Ellis at lumabas siyang suot ang isang pangkatulong na damit. Nagtaka si Cam ito at ipinaliwanag ni Ellis na payo ito ng kanyang kaibigan dahil raw gusto ng mga lalaki ang mga babaeng nagsusuot ng ganitong kasuotan. Sinagot siya ni Cam ito na hindi niya ito gusto kaya nagalit si Ellis at tinutukan siya ng espada. Pinakalma lamang siya ni Cam ito at sinabing may iba pa siyang talento bukod sa paghawak ng espada. Napatunayan niyang magaling magluto si Ellis nang ihanda nito ang pagkain para sa kanya. Habang kumakain, pinuri ni Cam ito ang masarap na luto ni Ellis at sinabi pa niyang maaari siyang maging mabuting asawa sa hinaharap. Nahiya si Ellis at ipinagpatuloy lang niya ang pagkain. Matapos mag-aral, tila nag-usap sila sa hardin kung saan binanggit ni Ellis ang kanyang kapatid at inamin niyang baka ito na ang huli nilang pagkikita. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan sa kwarto, sinabi ni Ellis na ito ang unang pagkakataon na may ibang lalaki sa kanyang kwarto. Sinabi niya ito dahil ang kanyang ate na si Ulceria ay babalik sa paaralan. Si Ulceria ay dating pinuno ng mga mandirigma, ngunit matapos matalo kay Ren Ashbel, bigla siyang nagbago at tinanggal sa posisyon. Ang posisyon ay kasalukuyang hawak na ni Ellis. Nagreklamo si Ellis tungkol sa kanyang trabaho bilang isang mandirigma dahil sa kasalukuyan, marami sa kanyang mga kasamahan ang sugatan. Hiningi niya kay Cam ito na sumali at pumayag ito dahil nais niyang tumulong. Sa kabilang banda, si Claire ay gumagawa muli ng tsokolate at nahuli ito ni Cam ito na kakauwi lang. Pinagalitan siya ni Claire dahil umalis siya nang hindi nagsasabi. Mas lalo pa siyang nagalit nang malaman niyang bagong galing si Cam ito sa kwarto ni Ellis at tinanggap ang alok nito na maging isang mandirigma. Dahil dito, pinaalis siya ni Claire sa kwarto at mukhang malungkot ito. Siya ay spirit servant ni Claire at hindi dapat iniwan ito. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Fauna upang patahanan si Claire. Kinabukasan, ginising si Cam ito ni ESD dahil natulog ito sa gitna ng kagubatan. Hiningi ni ESD ang pangako na hindi siya iiwan nito gaya ng pag-iwan niya kay Claire. Sa susunod na eksena, ipinakilala ni Ellis si Cam ito bilang bagong kasapi ng mga mandirigma nang biglang dumating si Bulsiria. Nagalit ito nang malaman niyang maraming mandirigma ang tinalo dahil sa kahinaan. Ipinahayag niya ang dahilan ng kanyang pagdating, naghahanap siya ng makakasama sa kanyang koponan. Tinanggihan ito ni Ellis, ngunit lalo pang nagalit si Bulsiria at nagpakita ng kanyang napakalakas na kapangyarihan. Sa kabila nito, may 4 na tao pa rin na matibay sa harap ng kapangyarihan ni Bulsiria kaya kinuha niya ang mga ito at umalis. Inimbitahan ni Ellis si Cam ito na ituloy ang kanilang misyon, ngunit nais ni Cam ito na tumulong sa mga nasugatan sa pag-atake ni Bulsiria. Pagkatapos nito, sinimulan ni Cam ito at Ellis ang kanilang misyon na protektahan ang lungsod. Si Cam ito, na bagong naging mandirigma, ay tila napapagod. Maikling panahon pagkatapos, nagutom si Ellis kaya nais ni Cam ito na bilhan ito ng pagkain ngunit tinanggihan ito ni Ellis dahil may dala siyang pagkain. Kumain sila kasama ang iba pang mga kasapi, nasiyahan sila nang makita si EST sa kanyang kaibig-ibig na anyong tao. Aksidenteng nakita ni Cam ito ang pusa ni Claire kaya't agad niya itong sinundan. Sa huli, nagtagpo sina Claire at Cam ito, bagaman galit pa rin si Claire. Nais niyang maglagay ng makeup, ngunit sinabi ni Cam ito na siya ay may tungkulin at kumakain kasama ang iba pang mga mandirigma. Napikan si Claire sa mga sinabi ni Cam ito, at lalo pang lumala nang dumating si Alice. Biglang ibinato ni Claire ang supot na may lamang homemade cake patungo kay Cam ito at tumakbo. Napansin si Claire ng 2 estudyante na gustong gumanti sa kanya. Sa parehong panahon, lumitaw ang isang babae na nagpapanggap bilang waitress sa isang restaurant noong nakaraang araw. Mukhang balak niyang gamitin ang 2 estudyanteng galit kay Claire. Sa kabilang banda, tinitingnan ni Valseria ang larawan ni Ren Ashbel na nagdulot ng sakit sa kanyang puso. Dito sinabi niya na gag-antay siya kay Ren, tumakbo si Claire papunta sa kagubatan, patuloy pa rin sa kanyang galit at naalala niya ang kanyang hangarin na maging malakas para makita ang kanyang kapatid.
Bigla siyang nasorpresa ng babae mula sa restaurant. Samantalang patuloy sa kanilang pagroronda sina Cam ito at Ellis. Ramdam ni Ellis na parang may date sila hanggang sa aksidenteng magkahawak ang kanilang mga kamay. Hindi siya umalis o tumanggi at gusto pa niya na hawakan pa siya ni Cam ito. Maikling panahon pagkatapos, tumigil si Ellis sa harap ng isang tindahan ng damit at tinitingnan ang damit na nakadisplay. Nadaman niyang hindi siya bagay sa ganoong damit dahil madalas siyang naka-night uniform. Tinanong siya ni Cam ito kung bakit niya gustong maging knight, at sinagot siya ni Ellis na na-inspire siya ni Valseria. Sa kasamaang palad, nagbago ang ugali ni Valseria mula nang matalo ito kay Ren Ashbel. Kaya nais niyang ipakita kung ano talaga ang isang totoong knight. Tinanong siya ni Cam ito kung galit ba siya kay Ren Ash, ngunit sinagot siya ni Ellis na hanga siya kay Ren dahil kakaiba ang kanyang paggamit ng espada kumpara sa iba. Ramdam niya na ginagawa ito ni Ren para sa ibang tao at hindi para sa kanyang sarili. Lumuwag ang loob ni Cam ito sa kanyang narinig at inimbitahan niya si Ellis na samahan siya sa tindahan. Samantalang si Claire ay malapit ng mabiktima ng kalaban, ngunit nakatakas ito. May dalawang estudyante na tinalo dati ni Claire at agad nilang pinalaya ang kanilang spirit contract. Bumili si Cam ito ng regalo para sa kaarawan ni Claire, at doon nadama ni Ellis na hindi siya kinamumuhian ni Claire dahil binigyan din siya ni Claire ng tsokolate. Matapos iyon, may malakas na pagsabog sa kalagitnaan ng lungsod kaya dali-daling tumungo roon sina Cam ito at Ellis. Pagdating doon, may malaking spirit na nakita na nasumpa. Nahihirapan sina Komito at Alice na labanan ang spirit na iyon. Tumulong si Cam ito sa isang maliit na batang babae na siyang aatakihin kaya siya ay nasugatan. Na-realize ni Cam ito na siya lang ang makakatalo sa spirit na iyon kaya pinilit niya ang sarili at sinubukang atakihin muli ang spirit. Tinulungan din siya ni Ellis pero wala sa kanilang mga atake ang umubra. Nang siya ay maipit at malapit ng atakihin ng isa pang spirit, biglang dumating si Claire kasama ang kanyang spirit. Hiningi ni Ellis ang tulong ni Claire at noong sila ay malapit ng umatake, bigla silang nabigla ng isang malakas na pagsabog na agad na pinuksa ang spirit. Ang pagsabog ay mula sa robotic spirit ni Valseria na hindi lamang pumupuksa ng spirits kundi sinira rin ito ang mga bahay sa paligid. Kahit ganito, wala yatang guilt na nararamdaman si Valseria. Sinabi ni Valseria na hindi karapat-dapat si Ellis na maging isang knight. Lubos na nainis si Cam ito sa mga sinabi ni Valseria. Gusto ni Cam ito na bawiin ni Valseria ang kanyang mga sinabi ngunit pinatulog siya ni Valseria. Ang eksena ay lumipat kay Cam ito na bagong gising at kumakain ng tsokolate ni Claire. Sa parehong panahon, dumating si Claire sa kwarto, pinuri ni Cam ito ang cake ni Claire na lasang masarap. Pagkatapos, binigay niya ang regalo para sa kaarawan ni Claire. Ipinaliwanag niya na naging knight siya kasama si Ellis para kumita at makabili ng regalo para sa kanya. Humingi ng paumanhin si Claire sa kanilang pagkakamali. Noong sila ay malapit ng maghalikan, biglang dumating si Fauna. Sinabi ni Fauna na maglalaban ang kanilang koponan bukas laban sa koponan ni Valseria. Dahil sa narinig, napansin ni Cam ito na mayroon siyang inihandang plano upang talunin ito, ngunit kailangan niya ng isang tao na makakapag-atake mula sa malayo sa parehong oras. Si Rinslit ay pumasok sa kwarto at nakinig sa plano ni Cam ito. Nagboluntaryo siyang sumali sa koponan ni Cam ito dahil may kakayahan siya sa long-range attack. Samantalang si Ellis, tila nawawala sa pagmumuni-muni habang tinitingnan ang kanyang kwarto at iniisip ang mga salita ni Valseria. Hindi naglaon, dumating si Claire upang pagaanin ang loob ni Ellis upang muling bumangon bilang isang knight player. Inaya ni Claire si Ellis na sumali sa kanyang koponan. Sa una, tumanggi si Ellis dahil may sarili na siyang koponan. Subalit, pumasok ang dalawang kasamahan ni Ellis at sinabing sila'y kasalukuyang nagpapagamot at hindi makakadalaw sa Blade Dance event. Sinabi ni Ellis na nangako silang lalaban ng magkasama, ngunit dahil sa kalagayan ng kanyang koponan, wala siyang magagawa kundi sumali kay Claire. Sa kabilang banda, si Valseria ay nagmamadaling lumaban kay Ren Ashbel. Hindi nagtagal, ang babae na sumalakay kay Claire ay dumating at tila magkakilala sila. Alam din ng babae ang sakit sa puso ni Valseria, samantalang si Ellis ay nakipagkita kay Cam ito na mas mabuti na ang kalagayan. Siya'y masaya na nais sumali ni Ellis sa kanyang koponan. Ngunit pinagbawalang lumaban ni Claire si Komito dahil sa hindi pa siya handa. Binigyan siya ni Ellis ng tsokolate at naniniwala silang matatalo nila si Valseria. Nang dumating ang araw ng laban, sinabi ni Ellis na ipapakita niya kay Valseria ang galing ng kanyang mga knight. Pagkatapos, ang dalawang koponan ay pumasok sa Astral Zero. Ang koponan ni Player ay gumagawa ng plano nang biglang pumasok si Valseria, sinabing sapat na siya lamang upang labanan ang apat sa kanila. Binomba sila agad ni Valseria ngunit nailigtas sila ni Rinslet gamit ang kanyang mga pana.
Ginamit ni Fauna ang kanyang robotic spirit upang pigilan si Valseria. Sinubukan ulit nilang atakehin si Valseria ngunit mukhang malakas pa rin siya. Sinabi ni EST na kailangan nila ng malakas na kapangyarihan upang matalo si Valseria. Nagpatuloy si Valseria sa kanyang matinding atake, hanggang sa hindi na kayang pigilan ng robotic spirit ni Fauna ito. Nagdesisyon si Claire na kuhanin ang pansin ni Valseria, at sa pagkakataong iyon, tinamaan siya ng apoy mula kay Claire at ng pana mula kay Rinslet. Dahil dito, nagsimulang magkaroon ng mga bitak ang robot ni Valseria. Sinamantala ito ni Ellis at napabagsak niya ang robot. Ngunit, hindi pa sumusuko si Valseria at muling bumangon. Ngunit, biglang lumabas ang itim na aura mula sa robot spirit ni Valseria. Si Valseria ay may tatak ng sumpa subalit hindi niya ito kayang kontrolin hanggang sa atakihin niya ang kanyang mga kasamahan. Sa kabilang dako, hiniling ni Miss Freya kay Miss Greyworth na itigil agad ang laro, ngunit ipinagpilitan ni Miss Greyworth na ipagpatuloy ito. Bumalik ang eksena sa Astral Zero kung saan sina Claire at ang iba pa ay nilalamon ni Valseria. Kahit si Cam ito ay hindi makapigil at nagnanais tumulong. Ipinaalala ni EST kay Cam ito na kakaunti na lamang ang kanyang lakas dahil hindi matatag ang kanyang katawan. Ngunit, nanatili siyang matapang at gagamitin ang kanyang natitirang kapangyarihan. Samantalang si Ellis ay handang lumaban kay Valseria ngunit hindi siya makagawa ng hangin dahil nilunok na ito ni Valseria. Bago pa man tapusin ni Valseria si Ellis, dumating si Komito upang iligtas siya. Galit si Claire dahil pinipilit ni Komito ang kanyang sarili ngunit tinukoy niya na siya'y okay. Hinamon niya si Valseria na labanan siya, bagamat sugatan, buo pa rin ang loob ni Cam ito at sa tulong ni Fauna at ng kanyang healing magic, naging maayos siya. Nagtagumpay sila na talunin si Valseria at napagtanto ni Valseria na si Cam ito pala ay si Ren Ashbel, ang tao na tumalo sa kanya noon. Matapos ito, nahulog sa kalusugan si Valseria, ang babae na nagpanggap bilang waitress at Valseria ay si Vivia. Siya ang nagbigay ng masamang espiritu sa puso ni Valseria. Interesado si Vivia kay Cam ito, ngunit hinarap siya ni Miss Greyworth. Napag-alaman na si Vivia ay dating alagad ni Miss Greyworth. Tinapos ni Miss Greyworth si Vivia habang pinapanood ni Razhia. Sinabi ni Razhia na gagawin niya ang lahat upang hindi sumunod si Cam ito kay Miss Greyworth. Ang huling eksena ay tungkol kay Cam ito at sa iba pa na nagse-celebrate sa kanilang tagumpay. Habang si Cam ito ay laging nililigawan ng mga babae, siya ay namangha nang makita ang bagong bihis na si Ellis. Sinabi ni Ellis na napatunayan na niya ang kanyang sarili bilang isang knight. Si Valseria ay dadaan sa paggamot para sa kanyang sakit sa puso. Ang kwento ay nagtatapos sa isang cliffhanger kung saan sina Cam ito at ang iba pa ay napagkasunduan na maging representative ng paaralan ng Orisia sa Blade Dance event. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa karagdagang anime recap.